Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mo pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Myro ngayon pong March 29 taong 2024. At ayan, ang atin pong nakikita rito ay ang daily chart time frame ni Myro at ayan po ang aking price projection sa kanyang magiging galaw sa mga susunod na araw. Ito po ay posibleng maglalaro dito sa ibabaw ng trend support line natin. Yan, dito po sa kanyang ibabaw. At unti-unti po itong aakyat hanggang sa banggain niya ang price target po natin dito or ang resistance line natin na nasa 0.39027 or posible po siyang magkaroon ng bullish momentum at agad po niyang babanggain sa mga ilang susunod na araw ang resistance line natin dito sa 0.39. At ayun, bago pa tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, bago po natin ipagpatuloy ang pagte-technical analysis dito kay Myro, ay check po muna natin yung kanilang official X account. Ayan, meron na po silang 67.5k na mga followers. At i-check po natin yung kanilang mga latest tweet dito. Ayan, meron po silang repost dito mula kay Mech Crypto Engineer, kung saan ay meron po siyang analysis dito, technical analysis dito kay Myro. Sabi niya dito ay things turning green and bottom being consolidated. My short-term target for Myro are mentioned in the chart. Kaya yan, ito po yung mga short-term target niya. Yan, yan na rin po yung kanyang mga Fibonacci levels. Yan, yung kanyang pagkakaplat dito sa kanyang Fibonacci levels. Yan, yung kanyang pinakamataas na target po ay ang 0.3046. Yan. At ayan, meron na rin po tayong isang analysis naman dito kay ZNLPE. Yan naman po yung kanyang breakout. Yan, nagkaroon siya ng meron po siyang nakita na trend reversal dito. Tapos normal bounces off the bands about before we take off. Kaya yan, ito po yung mga bands na ginagamit niya na indicator naman po niya. Both RSIs parallelly upwards. Green dot printed, money flow step up, VSWAP nice up, upward curve. Kaya yan po yung kanyang yung ipinapakita ng mga indicators niya rito. Mukhang bullish yung kanyang mga signals dito na sa mga susunod na araw ay aakyat itong si Myro. Yan, 1 hour meme coin mania. Yan. At yan yung kanilang mga latest tweet dito sa kanilang official account. At ayan, balikan na po natin ang pagti-technical analysis dito sa daily chart time frame ni Myro. Yan, dito po nabuo yung ating trend support line na yan base po sa mga rejection dito noong mga February. Yan, buwan po ng February. Ayan, at ito naman ay yung mga nakalipas na araw. Nagkaroon siya ng dalawang rejection dito sa support line natin. Kaya nabuo po yung support line natin na ito. Kaya ngayon, yung ating Halsey indicator ay nagpapakita po ng signal na bearish po ang signal natin dito or bearish ang kondisyon ni Myro dito. Samantala yung ating itong ating QQE mode indicator ay yan, may yung nabubuo po natin na QQE bar ngayon ay isang maliit na kulay gray na nandito po sa ibabaw ng zero line. Nagpapakita po yan na medyo may nabubuong pwersa ang mga bulls. Yan. Kaya ang nangyayari rito ay hindi po magkatugma ang ating dalawang indicator dito. Kaya ibig sabihin ay sa ganitong sitwasyon ay magko-consolidate. Mauuwi po sa pagko-consolidate ang market price ni Myro. Kaya yan po yung aking naging basihan kung bakit ko nasabi na magpapatuloy lamang po ito sa pag-consolidate dito sa ibabaw ng trend support line natin na ito. Yan, dahan-dahan po siyang umaakyat. Dahan-dahan naman po siyang umaakyat hanggang sa umabot po siya rito sa pinakadulo rito. At kapag umabot po siya rito sa sulok na ito, kasi triangle po ito, triangle pattern po ito.
ascending triangle pattern. Ngayon pag umabot po siya rito sa dulo ay dito po natin aasahan na magkakaroon siya ng breakout. Pwede po siyang mag-breakout dito sa ibabaw, dito sa resistance or dito sa kanyang support line. Kapag dito po sa resistance nagkaroon siya ng breakout, ay yan, magpapatuloy lamang po siya sa kanyang pag-akyat. Pero kung pag dito sa support line ay mukhang babagsak po siya rito sa support line natin dito sa 0.23185. Ngayon kung pag nagpakita naman po ng pwersa or momentum ang mga bulls, lalong-lalo na at may nabubuo na tayong QQE bar dito sa ibabaw ng zero line dito sa ating QQE mode indicator, ay posibleng malamang ay posibleng kung pag nagkaroon ito ng sapat na puwersa ay magiging mabilis ang kanyang pag-akyat at babanggain niya ang presyong 0.39027 na resistance line natin dito. Kaya ayan, dapat ay pagdating naman po sa pag-i-spot trading ay dapat ay nakabili na po tayo ng marami rito sa 0.23185 kasi support line po ito. Yan, at binigyan na po tayo ng pagkakataon na makabili dito noong pang March 17. Ayan, bumagsak pa siya sa mas mababang presyo. Ayan, March 17 hanggang March 25. Yan, binigyan po tayo ng pagkakataon para makapag-accumulate po sa support line dito or sa presyong ito na 0.23185. Kaya yung inaabangan na lamang po natin dito ay ang mag-take profit dito ng konti dito sa 0.39 at saka yan dito sa 0.44. Yan, or 44,465. Yan po ang aking technical analysis update sa araw na ito kay Myro. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button ito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong in-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.